Araw, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, kung hindi po kayo nakasubscribe dito po sa ating YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Facebook or Meta page, Informador. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, dito, medyo mahaba-haba ang talakayan natin dahil ilang topics po ang kino-cover ng talakayan natin. Kaya subscribe na po kayo sa YouTube channel natin. Follow na po kayo sa Meta or Facebook page natin. Ito, unang topic natin. Matapos sa sampahan ng kasong cyber libel ni Congressman Leandro Liveste, si Undersecretary Claire Castro, sabi ni Claire Castro, ni UC Claire, sigurado daw siyang mananalo. Siya daw mismo ang magiging abogado sa sarili niya. Ha? Ang ibig sabihin nito, kumpiyansang-kumpiyansa, kampanting-kampante, si Claire Castro na walang batayan, na mahina ang kaso sa kanya ni Liveste, kaya kahit hindi na siya kukuha ng ibang abogado, siya na mismo. At saka, kumpiyansa niyang sinabi, mananalo siya. Wala daw, hindi daw makakatindig ang ikinaso sa kanya ni Liveste. Unang-una mga kabunyog, anong tingin natin dyan? Ang cyber libel kasi, libel din yan. Libel din yan. Kaya lang, sa ano nga lang, sa internet, kaya tinawag cyber libel. Pero ang pinaka-requirements ng para ma-prove mo na guilty ang inaakusa mo, pareho din ng sa libel. Yung form lang o yung medium na ginamit is cyberspace, online. Ngayon, ano ang pinaka-importanting element ng libel or ng cyber libel? Malicious. Kailangan malisyoso. Kailangan malisyoso. Kung cyber libel, malisyoso yung post mo, malisyoso yung sinabi mo sa vlog mo. Sa case na ito, vlog ang pinag-uusapan. So malicious. Talagang ang ano mo, ang intention mo ay manira. Yan yung pinaka-importante diyan. Kaya ang tanong dito, kung ang intention ba ni UC Claire Castro ay talagang sirain si malisyoso ba ang intention niya? O dinidiscuss niya lang yung tungkol sa issue ng franchise ng solar firm. Kasi ang negosyo ni Liveste Solar. O ngayon ang nagiging issue, ang lumalabas ay binenta niya yung kanyang solar business, yung may prangkesa, bininta niya, binigyan siya ng prangkesa ng Kongreso, may legislative franchise, tapos bininta sa doon kay Pangilinan. Kumbaga yon. Ang kailangan, ang requirement is ipaalam mo sa Kongreso yon. Kailangan uli ng congressional approval. Ngayon, ang sinasabi ni Liveste, fake news yon. Hindi totoo yon na ang bininta niya ay yung franchise, ay yung negosyo niya na solar business na may franchise. Marami daw siyang businesses, marami siyang companies, marami siyang corporations tungkol sa solar power or solar industry. Yung may franchise, isa lang yun sa marami. Hindi daw yun ang bininta niya. Kaya fake news daw si UC Claire. Yung fake news daw. Ngayon, ibig bang sabihin kapag fake news ka o nagkamali ka, assuming na mali talaga si UC Claire Castro, malisyoso ba yon? Yun ang medyo doon. Kasi ang sinasabi ni UC Claire Castro, nag-rely lang siya sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, sinabi kasi ni Ombudsman Boying Rimulya na bata-bata ka pa, nininegosyo mo na yung franchise mo. Hindi ka ba nahiya niyan? Maka-Pilipino ba yan? Gano'n naman talaga yung sinabi ni Ombudsman Boying eh. Ngayon, sabi ni UC Claire Castro,
Do'n lang siya nag-rely sa sinabi ni Ombudsman Buying. Yun ang source niya. Sinabi ni Ombudsman Buying, "Binenta mo yung franchise, nininegosyo mo yung franchise, ha? Batang-bata ka pa, hindi ka ba nahiya niyan?" O yun yung ano. Kaya mahirap talaga. Sa tingin ko may punto si Yussi Claire Castro. Walang mali siya sa sinabi niya, ha? Walang mali siya. Kung walang mali siya, kahit nagmali ka, assuming pa tama yung sinabi ni Liveste na hindi naman talaga ang bininta niya kay Pangilinan yung may franchise na solar firm. Ang bininta niya pala ay separate, yung walang franchise. Di mali nga si Yussi Claire Castro. Actually, mali rin pala si Ombudsman Buying. O ngayon, kung mali ka ba, ibig sabihin liable ka for libel or cyber libel? Hindi. Hindi. Kung nagkamali ka man, wala ka namang mali siya, honest mistake, nagkamali ka lang, hindi liable 'yon. Kasi pinaka-importanting element sa cyber libel at libel, malis. Malis. Hmm? Yung may malisya ka talaga sa ginawa mo. Malisyuso. Oh, dito, sabi ni Yussi Claire Castro, ano siya, yung nag-rely siya sa sinabi ni Ombudsman Buying. Yun ang source niya. Kung mali si Ombudsman Buying, yun nga ang challenge ni Yussi Claire eh. Ba't hindi mo kinakasuhan si Ombudsman Buying? Oh, mali din siya eh. Kasi siya yung source ko. Oh, bakit hindi mo siya kinakasuhan ng cyber libel? Oh, ngayon, ang problema, ang sagot ni Libeste, eh, kaibigan siya ng nanay ko eh. Yun ang problema. Yun pala. Oh, di ano na yun, medyo medyo ano na yun, yung motibo mo ng pag-file ng kaso kay Yussi Claire Castro, questionable na kasi mayroon ka palang pinipili eh. Anyway, kaya yun yung sinasabi ni Yussi Claire Castro na matibay yung ano niya, matibay yung kanyang paniniwala na malulusutan niya 'to. Mananalo siya sa kasong ito. Hindi niya na kinakailangan na kumuha pa ng abogado, siya na mismong mag-aabogado. 'Yan yung, ano diyan, ang sabi pa nga ni Yussi Claire Castro, "Ano lang naman 'yan, gusto lang ako niyang patahimikin. Gusto lang ako niyang patahimikin kaya kaya ako yung kinakasuhan nila." Oh. Anyway, believe din tayo dito sa confidence ni ano, kumpiyansa ni Yussi Claire Castro. Hindi, ang sabi niya kasi, wala kung cyber libel lang sa tingin niya, hindi hindi pasok sa cyber libel yung ginawa niya, yung vlog niya. Hmm, bakit nasabi niya yon? Yun ang ano, yun ang paliwanag do. Kasi maraming nagtatanong sa akin, "Attorney, sino nga bang mananalo? Si Libeste o si Yussi Claire Castro?" Kung akong tatanungin, tama yung sinabi ni Yussi Claire Castro. Medyo ano, hindi pasok sa cyber libel eh. Kasi kailangan nga ang pinakaimportanteng element sa libel man o cyber libel, malicious. Malisyoso. Oh. At ang malis, mahirap i-ano yan. At saka ganito, ang malis, kapag ang subject mo, yung tinatopic mo ay private person, siyang tinatopic mo private person, ang malis presumed yan. Pinipresume na may malis sa sinasabi mo. Kapag ang topic mo private person, tinatopic mo ang private person, negative yung ginagawa mo, yung laman ng topic mo tungkol sa isang pribadong tao, presumed ang malis doon. Pero pag public official ang topic mo, hindi presumed ang malis doon, ipoprove yung malis doon. Ay ito, public official ito si Leandro Libeste, congressman eh. At saka yung kontrata niya pa sa gobyerno pa, sa gobyerno pa, franchise pa, ay wala, talagang ano doon, ipoprove niya ang malis doon. Kapag kapag ang topic mo public person, kahit negative yung sinabi mo sa public person, hindi kaagad-agad ano yun ang malis doon. Ipoprove yun. Hindi presumed ang malis. Kaya medyo yung sa timbangan, sa tingin ko, mas pabor kay Yussi Claire Castro. Sa tingin ko. Pero abangan natin. Abangan natin. O ito,
pinapatistigo na pinapatistigo ng International Criminal Court ang PNP at ang iba pang ahensya ng gobyerno na sana tumulong sa kaso ni Duterte na madagdagan ang kanilang testigo at ebidensya. Ngayon, ginagamit itong issue na ito ng mga DDS. Sabi nila, kinulong nyo ng 10 buwan na si Tatay Digong. Wala pa naman pala kayong ebidensya. O, yun. Kaya sabi naman ni Harry Roque, wala, hindi pa naman pala handa ang mga ebidensya at testigo nyo. Sasabihin nyo, matibay ang kaso laban kay Tatay Digong. Yun. Ganun ang ganun yung kanilang mga narratives ngayon. Sabay-sabay sila sa pagsabi niyan. Saan nagmumula yung kanilang criticism na yan? Yung kanilang komentaryo na yan. Kasi nag-post nga ang ICC. Nag-post ang ICC na actually may Tagalog or Filipino, mayroong Bisaya. Ha? Para maka-invite ng mga testigo. Sabi doon, nananawagan ng ICC sa sino mang makapagbibigay ng testimonya ay gustong maging testigo o makapagbibigay ng ebidensya tungkol sa drug war ni Duterte mula 2011 to 2019. So yun yung announcement. In short, nakapost yan sa website yata o sa social media ng ICC. Nananawagan nga kung may handang magtestigo. Yung mga binanggit na hinihikayat, ini-encourage na may magtestigo galing sa PNP, galing sa mga prosecutors o kung sino mang ahensya ng gobyerno na makakatulong. Ngayon, ang narratives ngayon ng mga DDS, tapos pa sa ebidensya ang ICC, kulang-kulang ito sa testigo at ebidensya, kaya naghahanap pa. So dahil dyan, ang sabi ng mga DDS, parang bakit nyo ikinulong si Tatay Digong? Wala pa naman pala kayong mga ebidensya, maghahanap pa lang kayo ngayon, magsusulisit pa lang kayo ng mga ebidensya at testigo. Kaya, kumbaga, kinulong nyo ng 10 buwan na, sabi ni Rocky. Tapos wala naman pala kayong ebidensya. Ganito, una, hindi ibig sabihin na nananawagan ng ICC na yung mga gustong magtestigo ay malaking tulong yan, kaya ini-encourage na lumabas at mag-cooperate. Hindi ibig sabihin niya na nananawagan ng ganyan sa ngayon, walang testigo, walang ebidensya. Ang daming ebidensya. Ang daming ebidensya. Nung isang araw nga, 1,500 na yung listang ebidensya. 1,500 na. Marami pa ang hindi pa na ito turnover, yung pa lang yung na-account. At kung sa testigo, nandun si Matubato, nandun si Las Cañas, nandun si Garma, nandun na, naka-ready na. Sino namang nagsasabing walang mga ebidensya at walang testigo? Mayroon na, kaya lang, ang sinasabi lang naman ng ICC, kung mayroon pang magkakadagdag, lalo na yung mga direktang nasangkot, ibig sabihin yung mga nakonsensya na mga pulis. Halimbawa, mga pulis na sumunod sa order ni Duterte, involved sa drug war, tapos nakonsensya, ay magaling yun. Makakadagdag yun sa mga testigo at ebidensya. Pero, kahit wala namang lumitaw na testigo at ebidensya, ready na yun. Okay na yung nandun, pero mas maganda kung madadagdagan. Pangalawa, hindi pa tapos ang investigation. Yun ang pagkakaiba ng ICC sa local na korte natin. Sa kanila kasi, kahit na i-file na yung kaso sa ICC, hindi pa rin tapos ang investigation yan. Kasi pwedeng mayroon pang ibang mga sangkot na hindi pa nakakasuhan. Pwedeng may iba pang mga sangkot na hindi nakakasuhan. Saka pangalawa, mayroon pang mga ini-evaluate yan na medyo gusto pa nilang madagdagan ng kaso. Halimbawa si Bongo, halimbawa si Sara. Yung sinasabing testigo at ebidensya, hindi lang naman para kay Duterte. Yung iba pang sangkot. Baka mayroon pang ibang sangkot na hindi pa nila nakukonsider. Kaya ang investigation ng ICC hindi nagtatapos sa pagka-file ng kaso. Kahit na i-file na yung kaso, magpapatuloy pa rin ang investigation kasi baka mayroon pang ibang mga tao na dapat pang kasuhan na hindi pa nila nakakasuhan.
At lalabas yan kung mayroon mga ebidensya at testigo pang lumabas. Mayroon pa silang mga katao na gusto pang kasuhan, naghahanap pa sila ng ebidensya. Not necessarily kung hindi kinakailangan si Duterte yun. Malay mo, si Sara yun. Malay natin, si Bongo yun. Nagdadagdag pa sila ng ebidensya. Yun ang ibig sabihin nun. Ha? Kaya yung mga nagsasabing DDS dyan, na wala pang ebidensya at walang testigo, kakamali sila. Kompleto na ang testigo kay Duterte. Makukonvict na siya doon. Kaya lang, mas gustong magpasiguro. Kung mayroon pang lumabas, maganda. Pangalawa, mayroon pang mga tao na hindi pa nakakasuhan. Ha? Gusto nilang makadagdag pa ng mga testigo, lalo na para sa mga yon. Halimbawa, si Bongo, si Sara. Kaya, wala namang masama kung may lumabas pang mga testigo. Lalo na't galing sa pulis. Lalo na't galing sa mga nag-implement ng drug war ni Duterte. Malay mo, nakonsensya na sila. Kumbaga, willing tumulong ang ICC sa kanila. Pwede silang pamasahihan para pumunta ng para ma-interview. Pwedeng i-offer ng ICC kung anong kailangan na tulong ng mga gustong magtestigo. Kasi mas makakapili sa kaso at mas mapapanagot ang marami pang pwedeng may mga hindi pa nakakasuhan. Pag lumabas yung investigation dahil may mga bagong testigo, lalawak ang makakasuhan. Kaya ito, mali yung sinasabi ng mga DDS na kaya naghahanap ng testigo dahil hindi siguradong makukonvict si Duterte. Kulang daw ang ebidensya. Hindi yun. Ha? Ito. Tungkol dito sa Lady General. Retired na ito. Retired Police Brigadier General Medina. Nakalimutan ko yung pangalan. Pilyedo lang, Medina. Sikat ito dahil ito yung kauna-unahang igurutang general sa PNP. Alam nyo sa PNP, pag babae ka, maging general ka, brigadier general, yun? Kahanga-hanga yan, accomplishment yan. At ito yun si retired police brigadier general Medina. Kaya lang, retired na siya, mataas yung ranggo niya, ay bigla namang lumabas ito ngayon mga kontrobersya tungkol sa kanya. Alam nyo kung saan ang pinaka-kontrobersya? Ang mamahaling sapatos niya na mahigit 70,000. Mahigit 70,000 yung luxury shoes niya. O ngayon, may picture siya, naka-uniforme pa naman ng PNP, tapos gamit niya yon. Ngayon, siya, pinapaano siya ng Napolcom, pwede siyang matanggalan ng pensyon. Marami siyang mga kaso na administrative, pero yun ang pinaka-kontrobersyal, yung tungkol sa luxury shoes. Ngayon, ang sabi nito, ang sabi ng kampo ni General Medina, retired General Medina, peke naman daw yun, nabili lang daw yun saan ba yun? Sa Shopee ba yun? 2,000 lang. 2,000 lang daw ang halaga nun. May kumakalat na ganun ngayon. Kaya yun ang kumbaga yung depensa. Sa madaling sabi, ang depensa ng kampo ni retired General Medina, peke naman yung sapatos na yun. Bakit naman pinag-iinitan? Mura lang daw naman yun, 2,000. Ang sagot ng Napolcom ni Commissioner Kalinisan, wag nyo nga kaming lukuhin. Sino namang maluluko nyo? Ngayon lang ba kami pinanganak? Wag nyo namang kaming itrato ngayon lang pinanganak. Hindi kami ngayon lang pinanganak para maloko nyo. Kumbaga, tinitindigan ng Napolcom na hindi totoo na peke yun. Para sa Napolcom, totoo yung kanilang aligasyon na yun na siya ay gumamit ng napakamamahaling sapatos na nakakasira ng imahin ng PNP. Kasi katambos daw yun ng isang buwang sweldo nito niyan. Tapos, inaano mo pa, binabandila mo. Naka-uniforme ka pa ng PNP. General ka pa. Kaya, sabi ni Commissioner Kalinisan, hindi totoo yan. Huwag nilang sabihin na peke yun. Original yun. Huwag nila kaming na para ngayon lang kami pinanganak, papaniwalaan nila kami ng ganyan. Hindi yun. Saka marami pa yung mga kaso daw itong si retired General Medina. Hindi lang naman daw yun. Insubordination, hindi daw sumusunod sa order. Anyway, abangan natin. Sa isang banda nga,
totoo naman ano, kung peke pala yun, dapat paglabas pa lang ng balita na yon, agad-agad kinounter mo na yon. Ay 'di ba magsasabi ka na, ito nakakatawa naman, hindi naman original yun, peke yun. O di dapat linabas mo, nag-counter ka na kaagad. Bakit dumaan ng ganito pa katagal? Dumaan ng ganito pa katagal, saka mo i-deny na ano yon, na hindi naman original yun. Ay 'di ba dapat pagka ano nun, medyo natatawa ka pa, natatawa kang nahihiya. Bakit natatawa ka? Eh kasi akala nila original yung sapatos mo. Nahihiya ka kasi peke pala yon. O 'di ba? Dapat nga hindi ka nagigilty. Dapat na ano ka, mag-press con ka kaagad. Sabihin mo, ito yung sapatos na yon, no. Actually peke yon, nakakahiya nga eh. Nakakahiya. Pero para lang ma-clear ang lahat, hindi original yon. Ano lang 'to, mura lang 'to. Oh. Anyway, yan yung issue ng tungkol diyan sa mamahaling sapatos kasi, 70,000 daw halaga nun, eh, mahigit 70,000. May butal pa, 70,500 yata. Hindi ko matandaan yung eksaktong presyo pero 70,000 sigurado ako. Anyway, kumbaga natin kung, ano nga bang kauwian ng kasong ito, basta't dininay ng ano, ng NAPOLCOM, sabi ng National Police Commission, "Hindi kami ngayon lang ipinanganak. Huwag niyo nga kaming paniwalain na peke 'yun." Hmm, okey, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.